mga kaibigan. Tignan niyo po itong ating headline ngayon mga kaibigan. See, headlines. And explosions heard in Jerusalem, no immediate reports of casualties. Mga kaibigan, hindi naman sana mangyayari ang gerang ito kung hindi nakialam ang dalawang bansa sa gera ng dalawa. Sa halip na payapain ang labanan sa pagitan ng Palestine at Gaza, ang dalawang bansang ito ay parehong sumuporta sa magkabilang bansa. Dahilan kung bakit ang war ng Palestine versus Israeli ay lumaki at nag-escalate hanggang sa labanan ng dalawang malalaking bansa, mga kaibigan. Ang Iran ang napasubo ngayon dahil sa kanyang pagsuporta yan sa Palestine, mga kaibigan. Ang Palestine ay Islamic country, ang Iran ay Islamic country. Ang Palestine ay more in Sunni Islam at ang Iran naman ay Shia Islam. Bagamat hindi magkasundo, mga kaibigan, pero sumuporta pa rin ang Iran sa Palestine, mga kaibigan. At mapapansin natin, parehong mga Muslim ang mga yan, parehong ang mga namumuno ay kasama sa lineage o dugo ng propeta alayhi salam, mga kaibigan. Mga kaibigan, nangyayari ito, mga kaibigan, bagamat sila ay hindi Sunni Muslim, may diwa ng pagkakaisa dito, mga kaibigan. Kaya lang, ito namang Saudi Arabia ay mismo lumalabas ngayon na sila ay nasa side ng kanilang ng kanluran ng US, mga kaibigan. Merong base militar ang US doon, kaya binira ang base militar na yun, mga kaibigan. Minsan sa sobrang pagkalulong sa mga negosyo, mga kaibigan, minsan nawawala yung diwa ng pagkakapatiran. Isa pa, may umiiral talagang sigalot sa pagitan ng Shia at ng Sunni Muslims, mga kaibigan, na hindi naresolba. Ang gira na yan na nakaraan pa sa pagitan ng mga Muslim mismo ay nananatiling nagkaroon sila ng gap hanggang ngayon, mga kaibigan. Ngunit ang mga bagay na yan ay pwedeng mapag-usapan at mapunta sa isang mapayapang dialogue at magkaroon ng kaisahan ang mga Islamikong pananampalataya at matapos masilyuhan ang mga nagdaang sigalot, mga kaibigan. Ngayon papansinin niyo, mga kaibigan, sa nangyari sa Iran, may kapwiran din ng Iran. Kung papansin niyo ang kanilang kasaysayan, papansin niyo, may katwiran din naman sila. Ngayon, nasa defensive side, pinatay ang kanilang leader, pinatay ng US, mga kaibigan. At ginagamit pa nila itong accomplishment, mga kaibigan. Pero hindi nakatulong ang ginawa ng US. Tandaan natin, mga kaibigan, ang US ay isang bully. Hindi nakatulong ang kanyang ginawa. Ang Pilipinas ay matagal nang inalipin, matagal nang kinulunya, mga kaibigan. So ngayon siya naman ang nakikipagdigma, nagpapasikat sa buong mundo, nagpulis-pulisan at sinasabing siya ang makapag-promote ng kapayapaan. Ngunit sa halip, ang ginawa ng US ngayon, ang pakikialam ni Trump, yung desisyon niya yan na hindi naman aprobado ng kanilang kongreso, mga kaibigan, ay nagbunsod ng isang malaking problema mondial, mga kaibigan, pangmundo na problema na kung saan pati tayo ay damay na ngayon, mga kaibigan. Damay-damay na to, mga kaibigan. Wala na pong shifting bansa ngayon, mga kaibigan. Tayo mismo ay nasa panganib dahil yung mga base militar na yan ng US na nasa atin. Sana tanggalin na natin yung mga base militar na yan dahil wala namang kapayapaan na talagang permanente sa mundo,
mga kaibigan. At ngayon mga kaibigan, kung gusto nating marinig ang iba pang mga sangay maliban dito, pwede tayong kumonsulta sa AI mga kaibigan. Okay, pasamantala natin putulin ito mga kaibigan at magkaroon tayo ng iba pang bagay na source mga kaibigan. Ngayon mga kaibigan, bago natin patuloy na ang video na to mga kaibigan, tignan natin. Tignan nyo yung mga headlines mga kaibigan. Ayan, tignan nyo yung balita. War with Iran, 6 days na mga kaibigan. Malaking kawalan ako sa atin yan. Naghihirap lang nga tayo, taas pa lalo mga bilihin. At mga kaibigan, sa nangyaring yan, mga kaibigan, ang US manalo o matalo, malaking kawalan sa kanyang ekonomiya ang kanyang ginawang paglaban sa Iran. Dito po mga kaibigan, babagsak ang ekonomiya ng US at hindi na siya magiging pangunahing bansa sa mundo, kundi mananaig ngayon ang dalawa, ang Russia at ang China. Dahil sa allied countries ang Asia, ang China at Russia, sila na ngayon ang maghahari naman sa mundo. Hindi na po itong US mga kaibigan. Dahil sigurado itong US ay ito na ang kanyang pagbagsak. Dahil sa kanyang kayabangan, napahiya si Trump dito. Hindi niya akalain na ganito kalakas ang Iran. At ngayon, napakaraming problema ang idinulot sa buhay ng US mga kaibigan. Yes, napatay nila yung kanilang supreme leader. Napatay nila ang kanilang kalaban na supreme leader ng Iran. Ngunit kakaiba, ang Iran ay solidong sumusuporta sa kanilang leader at minamahal nila ang namayapa na pinatay ng US. Samantalang si Trump ay patuloy na kinasusuklaman ng kanyang mga kababayan. Si Trump ngayon ay pinag-iinitan, kinasusuklaman ng mismong mga Amerikano ngayon sa kanilang bayan dahil kanyang inilagay ang mundo sa panganib, kasama na ang mga mamamayan ng Amerika at ang mga sibilyang nadadamay ngayon sa gera mga kaibigan. Gera na pwede naman sanang maampat sa pamamagitan ng negosasyon at paggalang sa karapatan ng bawat bansa sa ilalim ng umiiral na pandaigdigang batas na sila rin naman mismo ang gumawa mga kaibigan. So with that mga kaibigan, maraming salamat at subaybayan natin. Meron akong babahagi ng aking YouTube vlog ang tungkol sa mga bagay na pangyayaring ito mga kaibigan. At asahan nyo, babalitan natin ito sa Tagalog. Bibigyan ko po kayo ng update upang mabilis ninyong mag-gets ito, lalo sa inyo mga busy. Hindi na tayo kailangan magputok pa sa television. Pwede naman tayong tumingin. Mismong ako mga kaibigan ay hindi na tumitingin sa mga balita natin sa mainstream media. Nagre-rely na lang din ako sa mga vlogs mga kaibigan. Tulad nito, mga content na pinapadala nila sa YouTube. Dahil mas realidad po ito mga kaibigan. Kung dadaan pa tayo sa media natin mga kaibigan, may mga bahagi dyan edited paulit-ulit. Dumirekta na lang tayo. Iba na ako kasi ang panahon ngayon. With the advent of technology, pwede na tayo makakuha ng direksyong balita mula mismo sa mga taong nakasaksi doon sa lugar at sa media na malapit doon. Hindi na tayo dadaan pa sa iba't ibang mga medium upang makarating sa atin ang mga bagay na ito. So mga kaibigan, kaya ko lang ito binablog. Hindi ko naman sinasabing bakit kayo. Meron naman kayong mga television dyan. Meron. Mga kaibigan, ang kagandahan kasi ng mga vlogs mga kaibigan, mabilis na nakukuha ninyo ang balita na hindi kayo naiistorbo. Single vlogs na inyong maririnig, na-update po kayo mga kaibigan. At pwede nyo pakinggan na hindi nyo kailangan tumutok sa inyong mga TV screen. Isa pa, ang mga isasalang ninyo tulad ng mga balita, sa likod ng mga balita, maririnig na ninyo sa mga vlogs mga kaibigan.
Kaya malaking bagay ang mga vlogs nito, content creator, para makarating sa inyo ng mabilis sa mga impormasyon, mga kaibigan, na hindi tayo na papabayaang hindi maka-adapt, mga kaibigan. Mayroong mga bagay kasi na natatabunan ng media na nakikita naman ng mga vlogger, at mga issue na sa halip na matabunan ay nakahalungkat dahil sa mga content creators, mga kaibigan. Maraming salamat muna ngayon. Asahan niyo pa magkaroon tayo ng mga short updates regarding sa mga pangyayari, mga kaibigan.